degrees Celsius. With air traffic permitting, we are looking at landing 10 minutes past noon in the afternoon. Once again, thank you for choosing to fly Scoot, and we hope to see you again on one of our flights in the near future. Have a pleasant morning. Cabin crew, prepare for arrival. Ladies and gentlemen, welcome to Hanoi Noi Bai International Airport. Please note that there is a 1-hour time difference between Singapore and Hanoi, and the local time now is 12:25 in the afternoon. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign is off. Please take care when opening the overhead compartments, and remember to take all your belongings with you. Please note that the usage of portable chargers and power Ayan, so nag-iikot muna kami sa airport kasi nilay namin yung bus namin. So ayun nga, akala namin wala nang kainan dito sa taas. Akala namin dun lang sa baba. So ang tip namin is mag-ikot muna kayo kasi syempre kagaya sa Pilipinas, medyo mahal din yung mga pagkain sa airport. So, we book our sleepers bus through Klook. Tapos, yung pick-up point niya is meron kang option if sa Hanoi area ba or dito sa airport. We choose airport kasi 1 hour away pa yung Old Quarter Hanoi. Inside the sleeper bus. Super recommended ko to kasi ang linis niya, tapos may patubig pa sila, tapos ang bango nung kumot. Tapos, meron din siyang parang pang-massage. Ayun yung remote. Tapos, ayan, may pillows, comforter, kasi medyo malamig din. Tapos, ito pa yung maganda kasi may free wifi sila. Plus factor pa na sobrang higpit nila na no footwear allowed sa loob ng bus. Kaya mas maintained yung cleanliness. One good thing pa about HK Bus Line is meron siyang complimentary hotel transfer kaya hindi na kami na problema papunta sa hotel namin, lalo na gabi na kami nakarating ng Sapa.
Finally, we arrived at Pistachio Hotel. Another tip nga pala, wear comfortable clothes kasi 6 hours tayong nasa biyahe going to Sapa. So, this is me wearing a shirt, leggings, and slippers. Para if ever nabababa kayo sa stopover, mas madali lang magsuot at saka maghubad uli ng tsinelas. Ang shala, may bathtub. Our room was upgraded for free. Thank you, Pistachio Hotel! I also booked our hotel via Agoda. Since hindi pa kami nagdi-dinner, naisip namin na itry na kumain sa labas since 3 days and 2 nights lang kami mag-i-stay sa Sapa. Tapos, naisipan na rin namin maglakad since maganda naman yung weather. 19 degrees Celsius nung dumating kami. So, here's what we ordered. We tried the pork with galanggal. Hindi siya maanghang, but para sa akin yung pork is medyo makunat for my liking. Tapos yung stir-fried veggie naman, talagang you can never really go wrong. Ang sarap niya. We also tried the black chicken pumpkin stew, and I guess it's not for everyone. Pero naman ako, upon adding the chili and lime, medyo nagustuhan ko na siya. Parang nababalance yung taste niya. So, we decided to cap off our night with good coffee. Actually, tinry ko yung green rice latte nila kasi medyo natatakot pa akong magkape rito because I want to sleep sana because we have a lot of activities tomorrow. And if you're into sweets, magugustuhan mo siya. Buti na lang may Concafe na rin sa Philippines, no? And since pagoda na nga ang mga person, we decided na i-take out na lang yung coffee and then sa hotel na lang namin siya inumin para makapag-freshen up na rin kami. Ito nga pala yung mga ibang snaps namin inside the cafe. Ang ganda, no? Good morning mga peeps! So, ito nga pala yung breakfast buffet na included dun sa room na binook namin. Maayos yung mga food dito kasi they offer different cuisines from different countries. Siguro kasi nga ang daming turista na bumibisita, so para ma-satisfy lahat ng customers nila, naglagay sila ng mga different cuisines. They also have a lot of breads and also yung sa unang video ko, meron din silang mga fruits, different kind of fruits. And here's our breakfast. Ako nag-outside sana ako kasi nung nag-ano ako, nung dating before, kahit ba, nag Actually, isa sa mga dream hotel ko, itong Pistachio Hotel. Kasi gusto ko nga matry itong infinity pool nila. Buti na lang din, very supportive ang mga Beshi Waps. Kaya, pumayag din sila kasi gusto din nilang matry. Inaantay namin dito yung tour guide namin. Pero ang ending, nagtaxi kami papunta sa Katkat Village kasi ayaw namin maglakad. So, here's the Katkat Village entrance. Pwede na palang mag-walk-in. Siguro depende sa season. Baka pag peak season, hindi ka pwede basta-basta mag-walk-in.
We got our ticket via Klook pala. Welcome to Katkat Village. Honestly, medyo nakulangan ako dun sa lugar. Yes, maganda siya, pero siguro because of the heat, hindi ko siya masyadong ma-appreciate. Also, the long walks is sobrang nakakapagod talaga. And mind you, nag-start lang kami maglakad nung nandun na kami sa entrance ng Katkat Village. How much more pa if nag-start kami dun sa meeting place ng walking. Yun kasi talaga yung included sa tour. From the meeting place doon sa Misan Plaza is maglalakad ka up to dito sa Katkat Village. We just convinced our tour guide na magagrab na lang kami papunta because hindi namin kakayanin yung ganun kahabang lakaran. But if you're into hiking naman, feeling ko mas ma-appreciate nyo yung Katkat Village kasi there's more to see talaga. Alam ko, hindi pa namin natapos tong trail. Tapos, for me, it's better kung mag-visit kayo dito kapag kayong medyo malamig na yung weather nila. Lalo na if you're not into long walks like me. Included na pala ang hotel transfer dito sa nabook namin na Katkat Village Tour. Also, napakasarap ng sugarcane juice sa Sapa. Ang tamis! I rent these clothes inside the Katkat Village. Meron din sa labas pero dahil maglalakad pa, mas okay sa loob. One eternity later. Sa kagustuhan naming matry tong cafe na to, tiniis namin yung init. Buti na lang bumili kami ng salakot dun sa Katkat Village. Also, buti nakahanap kami ng taxi na maghahatid at susundo sa amin kasi ang layo nito. Mabait yung taxi driver na nakuha namin actually. Binigay niya sa amin yung rate na 200, balikan na yun. So, ito na nga ang mga person, pagod na. Pero finally, nakita na namin yung cafe. So, tignan natin kung worth it ba lahat ng pawis at init at pag-itim. Ha ha ha.
talaga akong nasabi. Para sa akin, worth it naman ng paglalakad sa init ng araw. This is what we ordered nga pala and the prices. Sobrang comforting ng food. Simple lang pero masarap. Panalo sa amin yung tofu na nasa tomato. Ang tamis ng tomato, siguro fresh, galing sa garden nila. Plus, hindi nila masyadong nagustuhan tong grilled pork in lolot leaves. Pero ako, okay naman siya sa akin. Ang sarap nitong spring roll. Panalo. We also tried their coffee. Ang sarap talaga ng kape sa Vietnam. Talagang specialty nila yung coconut coffee, no? We actually planned to stay here. Pero hindi natuloy kasi fully booked na rin. But if you want a peace and quiet, sobrang okay dito sa lugar na to. Medyo malayo nga lang sa Kabihasnan. But if you want to roam around Sapa, siguro hindi advisable na magstay dito. A day visit is enough for you to experience the place. Wow! Tiisin mo. Is ganda! Ganda oh. Ganda daw. Video to. Video nga to eh. Ay, video pala. Nice. How's the water in Sapa? Bakit walang sound? This is the view. Video to. Gilid. Taas. Yun. Huwag kang gano. Lalagpas dyan. Dito sa taas. Ay, so... Dito nga. Meron din silang heated pool sa baba. Very calming after ng lamig sa taas. Few moments later. Hey guys. Picnic. Picnic. Housewarming. Okay, go. We decided to have Vietnamese barbecue for dinner. So, ito yung set na kinuha namin. So, ayan, teamwork makes the dream work. Diba? Ito. Tapos ang bango, no? Dinner, barbecue dinner. Ay, hindi, wag. Tapos pork tayo. Sorry. Mamaya na yung fish. Ma-overcook nga. Gusto nyo chicken din. Yes. It's a complete set. True. Whip. Di ba? Parang yun nakita kay pork belly, pork. Pork rib lang. Ano pa nga ang tablet ng nangingitim?
Hindi naman eh. Alam mo yun. Malakas naman. Ano ka namin? Malakas naman. So lang. Ayan, malambot. Ito yung i-grade yun. Oo. Pero yung kanin siguro. Flavor to. Kulay lang. So yung green na kanin. Mandong. Ang sarap. Master Chef. Ano po? Saan yung phone mo? Nakita mo na? Hindi yung phone mo. Okay, Lord. Ano yung phone ko? Picture ko kayo. Wala, iniwanan ko. Baglang ko talaga. Excited ako dito. Ano yung answer ko? Ano mo? Luto na ba natin? Hala, miss, natatakot ako eh. Wala na. Isip mo. Ano? Sorry. Detail ata. Nawala. Sorry, detail. Kaya pala tayo. Lagi dari tayo. Wala. Ano ito? Go. Comment ko. Yung nga maigi. Ito may gusto. Ito. Ang sarap. Ay, sa'yo yan to. May ano kami. Sabi ka kami. Oo. Sige, tingin tayo tatlo. Maasim na lang. Ay, maasim na lang. Naamoy ko kasi. Hindi man. Kapag ano na ulit. Ang lambot ng bigis. Kaya kami tayo nagsot. Namili na lang tayo. Oo nga. Oo nga. Ba't may mo lang kayo? Kasi kaya ko kasi parang pwede na yung dalawang ganun. Para sa natin na lang. True. Ayoko nga din pa naman. Kala ko naisip nyo na ano para iba-iba. Pero wala naman. Ay hindi. Oo. Miss, yung store doon 145. Ah talaga? Baka naman maraming infinite. Oo. Para yan ang order lang. Pero kung ayaw mo naman natin ito. Check para ito. Ako na palagay pork. Dito. Ano mo kung manin ko ba? Ako ina ba rin dito? Ako ba rin dito? Talagay dito na. Pinitin na lang pag ano ko. Pinitin na lang pag ano, kakainin. Bakit parang masarap yung beef ang lambot. Natakpan ka pala. Hindi, wala nang tamansi. Tuloy lang ako. O baka natamansi ko. Ito na, ito. Oo, pwede na yun. Ay, ano sa preference? Ano, may doon ka bang mag-stick? Di ba, di ba? Ano yun? Di baka wala kayo. Ano, di ba? Lambot. Kalang na isa. Pwede na. Pero kainin muna natin to. Kainin muna natin to. Right. Ano yan? Baran, okay. Baka dry clean na. Tangkal ko ito na. Kapag ko sinang ko. Oo naman. Stop na dito. Alam, sinang yung t-shirt. Ano ako pupunasan? Kuha ko. Okay na yun. Stop ko na. So, ito nga pala included dun sa in-order namin na set. Medyo nagkamali nga lang kami kasi sana parang nagtigi-tigisan na lang kami para napili namin. Kasi ang pinakapanalo sa amin yung beef. Ang sarap, ang lambot. Though ito rin bago sa paningin namin, yung bamboo sticky rice, okay din siya. Plus, meron silang salad na included na okay din naman. So, syempre, tama na yung drama. Kape pa din sa gabi bago matulog kasi araw-arawin na natin dahil saglit lang tayo sa Vietnam. Also, sana in-season din yung umbrella pag bumisita kayo sa Vietnam. Yan yung kulay green na drink. Ang sarap niya, para siyang apple na maasim na matamis.
medyo malungkot kami dito kasi akala namin hindi na kami makakaakyat ng Fancy Pan. So, ikinain na lang namin yung lungkot namin at pinagdadasal namin na sana umaraw naman pagkatapos namin mag-breakfast. Effective nga ang Sundance natin guys. Nandito na kami sa Alpine Coaster. Tapos, may nag-offer sa amin na additional ride for discounted price. I also booked this through Klook pala. Wala, yun na. Ito, Diyos ko, magtatagpo sila. Oh my God! Well, totoo nga yung sabi ng staff, mabibitin ka sa isang ride. Kaya syempre, buti na lang, nag-purchase kami ng another ride. So, after nito, sumakay kami ulit. Syempre, mas matapang na sa pangalawa. Moments later. Ayan na nga, nandito na kami papunta sa Sunworld Fancy Pan. We also booked this through Klook. And ang binook namin is yung kompleto ng mga rides back and forth. Kasi alam nyo na, pag tumatanda, hirap na talagang maglakad. Lalo na ang dami pa naman paakyat tsaka pababa dito. Gonna go next. Thank you. Ito ko na yan.
sobrang foggy and lamig na pagdating namin sa taas. Hindi namin expected na magiging sobrang lamig pala pag akyat namin. So, eto na nga yung peak rail na kasama sa binayaran natin sa package sa Klook. Kasi alam nyo mga peeps, if hindi kami nag-avail ng peak rail, maghahagdanan talaga tayo paakyat mga peeps. Ako ng bongga. So, after din, bumaba na kami para mag-late lunch. Tapos, nakalimutan kong sabihin na nag-avail nga pala kami ng peak trail pero pababa naman. Soju barbecue. Bago kami pumunta sa bus station namin, actually, nagstay muna kami sa Pistacia Hotel sa may lobby. And ang pinakamaganda dun is allowed pa rin kaming gumamit ng mga amenities nila. Like yung shower, yung pool, ganyan. Tapos meron din silang mga patawel, kaya nakapag-freshen up kami bago kami sumakay sa bus namin papunta sa Hanoi. Kaya nga sabi ko minsan kahit mahal yung hotel, ito yung mga ma-appreciate mo talaga sa kanila. Yung mga little things na hindi mo expected na meron at pwede mong gawin. Ayun, nakakatuwa lang talaga. So, this is our sleeper bus naman going to Hanoi. Pero mga peeps, actually, I really still recommend pa rin yung nauna naming sinakyan. For me, it is way more cleaner actually. Tapos, sobrang ayos pa ng service. Dito kasi actually, nawala yung wifi. As in, wala talaga buong trip.